Inilatag sa final report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 ang malalim at sistematikong pagsusuri sa kalagayan ng edukasyon sa bansa. Ipinapakita ng ulat ang lawak ng krisis sa sektor at kung bakit kinakailangan ang agarang aksyon ng pamahalaan. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Sa loob ng maraming taon, tahimik na lumalalim ang krisis sa edukasyon sa bansa. Mahinang pundasyon ng pagkatuto, labis na pasanin sa mga guro, watak-watak na pamamahala ng mga ahensya, at mga reformang hindi umaabot sa mismong silid-aralan. Ito ang mga pangunahing suliraning inilatag sa final report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Ayon sa komisyon, magkakaugnay ang mga problemang ito at kung hindi agad tutugunan, patuloy na may iwan ang mga mag-aaral na Pilipino. Dahil dito, binuo ang EDCOM-2 upang magsagawa ng malalim at masinsinang pagsusuri mula sa mga classroom hanggang komunidad. Yung final report na ito kasi, it does three things. One, it includes all of the most important findings from years 2 and 3. Ikalawa, lahat ng napagtagumpayan natin kasi napakarami na ring batas, mga department orders, mga programa, budget na nakalaan, pumasok na rin yan doon. Tapos ikatlo, lumabas ang 107 research publications na ginawa natin kasama ang iba't ibang mga universities. Ngunit malinaw sa ulat, hindi sapat ang rekomendasyon at plano kung mananatili lamang ang mga ito sa papel. I mean, technical question is fine. Put together people in the room, industry expert, teachers, academicians, no? They could think of many things. But of course, the challenge will always be the political will. Iginiit ni House Speaker Faustino D. III na nasa Kongreso na ngayon na tiyakin na ang mga rekomendasyon ng EDCOM-2 ay maisasalin sa mga batas, polisiya at pondong tunay na magpapabuti sa pagkatuto ng mga bata. Tinatanggap ng kapulungan ng ulat na ito ay bilang gabay sa patuloy na paggawa ng mga batas sa masusing oversight at sa matalinong paggastos ng pondo ng bayan para sa tunay na pagkatuto ng bawat batang Pilipino. Para kay House Committee Chairman at Tingog Party List Representative Jude Sidre, hindi simpleng dokumento ang EDCOM-2 final report, kundi isang malinaw na panawagan ng pananagutan mula sa pamahalaan. We are deeply grateful as well to Speaker Bod G.D. and former Speaker Martin Romualdez for their support to EDCOM-2. This final report is not meant to sit on a shelf. It is meant to be returned to, questioned, built upon. It carries the voices of those who entrusted us with their stories, and it carries our responsibility to honor them through thoughtful, courageous action. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.